nabigyan ng pagkakataon na maliwanagan kami mga representatives sa Congress, sa mga congresspersons na yung mga issues, bakit nagkaroon ng delay ng payouts, at least nalaman namin yung mga bagay. Sana magtuloy-tuloy ito kasi malaking bagay ito sa mga kabataan natin na gusto makapagtapos sa pag-aaral. Kami naman po sa kay Congressman Tony ko ay naniniwala na dapat talaga tulungan natin yung mga kabataan na matupad ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng pagkatapos sa kanilang pag-aaral. I guess dapat i-strengthen yung digitalization ng CHED Unifast in that sense so that open yung communication between congressional offices, the regional offices, down to the students. Kasi mahirap kasi na follow up yung mga students and they don't know kung saan sila lalapit, anong status, and prone siya to negative feedback. So, if mas strengthen yun ng CHED Unifast, I think mas magiging better yung feedback, not only from the students, but also from the offices and stakeholders na involved. We have to accept it, no? We have to recognize it. We have to acknowledge na may delay tayo because we would not be able to address it if we just keep on denying na, ay, wala naman, reklamo na sila ng reklamo. No. We have to acknowledge it na meron nangyayari na ganyan. That's the only way para makapag-move forward tayo ma-address. But I promise you that there's going to be a change, no? 2025 and 2026, moving on with all the systems, no, na inaayos natin, na masundan talaga natin ang mga bata natin until sa time na mag-graduate sila, mangyayari po yan.